ka-EA support today's video. So ito yung ating pliers loop. So isang malaking problema ang kinakaharap natin dito sa plier section na to mga lapatids, dahil hirap na ako dahil napakaraming siga dito sa pliers loop natin na to. Yan, bagamat ginagawa natin na alternatibong mga paraan, kagaya ng pag meron ako nakikita na siga at nagkakainan na sila, tinatanggal ko, tapos nililipat ko muna dun sa ilalim para at least makakain na sila. Kaya lang pag tinanggal ko yung sigang yun, may panibagong siga na naman na nambuhuli, no? So di ko na alam kung anong gagawin ko, mga kalapatids. Baka pwede nyo akong bigyan ng idea or tips kung paano natin tatanggal yung pagiging siga ng mga ibon. Pero meron na rin pumapasok sa isip ko, kasi nga may nagte-territorial talaga dito sa ilalim na to or sa flooring na to, na pag merong magpares, parang ginagawa nila, teritoryo na nila, ito ang pinaka-flooring, no? Instead of dapat dito sila sa mga box natin, kaya nga nagbigay tayo ng mga B-perch box, para dun nga sila. At kasamaan pala, dahil nga doon sa nangyari na nagugulpihan sila or nagkakasakitan sila, meron tayo ditong napahamak. Kaya no, yung bandang dibdib niya is natuka sa sobrang gigil ng tuka o alamin ng tukaan nila. Nasugatan yung pinaka niya. Pero nilagyan ko na spray yan para antibacterial, tsaka para humilom agad. Ayan yung quick dry. Yung quick heal pala, sorry. Quick heal. Ayan, binigyan natin ng quick heal yan. Kanina lang nangyari. Ayan, mga lapatids, malinis yung pliers loop. Pero ang naisip kong paraan, ito mga lapatids, etong steel matting na to, baka lagyan natin to dito ng mga ganyan level na steel matting. No, at least ganyan 1 inch or 1.5 inch, no? Siguro sa pamamagitan nun, dahil malalaki nga ang butas na steel matting 2x2, so siguro hindi naman na sila magpipermi dito sa flooring na to, no? So yun na naiisip ko, para at the same time din yung mga droppings din nila hindi nila lagi natatapakan. Ang disadvantage kasi ng ganitong klaseng flooring, pag dito sila natambay, yung mga paa nila, kagaya nito, yung paa niya, no, puro dumi. Ayan, naiipit, napipit-pit, instead of dapat buo, tsaka malinis yung mga paa nila. Ayan, na-stress na ito isang ibon natin, no. Ayan, pagbulpihan siya. Hindi ko nakita kung sino yung kinaaway niya. Ito, minsan, itong magpares na to, silang dalawa, siga. So, nangyayari, tinatanggal ko to. Pag tinanggal ko to, itong dalawa naman na nagiging siga. Ayan. So, yun ang disadvantage ng maliit na pliers loop, no? So, mamaya, or baka siguro bukas, maka-order tayo na steel matting. Pero maliit na steel matting lang kasi yung kailangan ko dyan. Kaya, masasayang kung bibili tayo ng isang malaki. Pero, check yung tropa kasi nagpapagawa naman yung tropa. Baka makahiri tayo, magpasabay tayo ng kalahati, no? A few moments later. Ilalim. Nandito yung ating kinokondisyon, yung pinedering natin na pang south na bumalik natin nakaraan. Ayan, MacArthur banded pa ng south yan Pero huling lipad dito, Quezon lang. Parang Andanganan o basta lagpas ng Lucena na yung nito, yung lipad nito sa training. So pinapatubo ko na lang yung mga pagwis tsaka buntot. Meron tayong tuloy-tuloy pang tinitraining. Meron din naman tayong mga pinahinga ng bahagya. Baka i-training na natin sa mismong BBCM na. Pero yung club namin dito sa TDFC, shoutout kay Sir Junboy tsaka kay Madam, yung club namin na yun dito is nag-a-advance training na kami. Yun nga yung mga abangan na natin, ginagawa natin ng mga nakaraan. Huling bitaw natin, Kuya po, Nueva Ecija, 110 kilometers na. So, good news kasi dun sa 4 na nililipad natin simulat sa full ng training is wala pang bawas. Although meron lang tayo see you tomorrow, ito, yung Bamban, Nueva Ecija, na nasa 100 kilometers na rin ata. Ito, see you tomorrow, no? Umuwi, kinabukasan na alas 7. So, ginawa ko sa kanya dahil medyo numipis yung bagya yung katawan. Pinagpahinga ko na. Tapos meron tayong may halak dito na ibon Ayan si Tokyo. Ayun, nandun. Medyo malabo lang. So siya, tinapuan naman ng halak. Pero ngayon, pagaling na yan, nasa 90% na yung recovery niya. Possible. Tama po ba yun? Training kasi ng BBCM this coming 3rd week is along Bulacan lang. So malapit lang tayo doon. So hindi tayo magpapasabay doon. Basta pag nag-apalit na,
onward, palayo na doon, yun, tuloy-tuloy na yung pagsampa natin. So, ito lang yung medyo inipit na natin ng training. Ito. Ang ongoing natin ng training, ayun, nung lumabas. Yan, si Himura. Like ng anak ni Batsuai. So, naka-YB natin na sing-sing na BBCM North yan. So, kasama siya doon sa last training natin sa Kuyapo, 110 kilometers, tsaka ito. Yan, si Frankie. So, di ko lang alam kung may basketing kami mamaya sa TDFC. Kung sakali magkaroon, silang dalawa lang ulit ang isasampa natin. Tapos yung following week, mag-hold muna tayo ng training dahil plano ko ngang magpurga ng mga ibon natin. 75 years later. Time check, 7:06 AM. Ayan, paikabog, paikabog. Ayan, shoutout kay Idol Birdie Birds. Maririnig na naman natin ang kanyang boses. Naglalaban ang mga ibon, sila nga nananamasigla. Racing pigeons, dito walang takot sa karera. Pakpak, ninyong team, mabilis pa sa ipo-ipo. Hari ng karera, dito makikilala to. Pakikabog, pakikabog, ibon sa ere. Pakikabog, pakikabog, laban ng tadhana. Pakikabog, pakikabog, walang maliligaw. So, yun na yung naisip natin na solusyon, no? So, tamang paronda lang tayo. Ayan, malinis pa rin yung ating flyer slope. Ayan. Ito talaga yung possible na mga kailangan natin gawin para makaiwas tayo sa kahit anong sakit. Tapos, malinis na patukaan. Tsaka, syempre, magandang quality ng patuka. Ayan. So, nilabas na nga rin pala yung BBC Mix, no? Endurance Mix ng BBCM. Pero di pa tayo nakasubok. Pero plano kong kumuha kay Madam sa susunod. Dun sa mga gusto palang umorder, PM nila si Madam o kaya si Sir John Boy Kabahug para makasubok rin kayo ng BBC Mix. So, ito, si Pot Girl. Ayan. Hindi ko alam kung hen siya or kak. Ito yung sinusubuan natin na nakara. Pero, ayan, binibigyan ko siya ng gantong patoka para at least matuto na siya. Hindi pa rin kasi marunong tumuka mag-isa to eh. Pero meron ako isasama sa kanya mga YB sa mga susunod ng mga araw. Nagwawalay kasi ko. Yun nandun sa may ilalim. Nakikita ko marunong nang tumuka eh. Baka isama ko siya para matuto siyang tumuka. Ito maganda naman yung health niya. Yan. Ito yung nasanay natin sa potpot kasi in 7 days old niya na edad, hindi na siya sinubuan ng magulang eh. Kaya ayun, pinotpot na lang natin siya. Nabuhay sa potpot eh. Itong YB of color na to. Pero kung mapapansin nyo, hindi naman natin maitatanggi na mukha siyang mahina o hindi siya ganun ka aktibo, no? Pero yun, ginawa ko naman yung best ko para ma-survive siya. Pero wala, ang plano ko pa naman sa kanya, for keeping lang. Hindi natin siya ililipad or hindi natin siya i-breed. So sayang naman din kasi kung kung ikakal natin. Hindi ko kasi ugali magkal ng ibon eh. Mga hinahayaan ko na lang talaga na kung talagang hindi siya mabubuhay, na natin na mawala. Pero sa ngayon kasi lumaban din siya eh. So ayan. So pinakubayan natin kung ano yung mga pwede natin maibigay sa kanya na suporta sa ibon na to. Ito na, nagbabayan na yung mga mahinang nilalang natin, no? Ayan, good luck sa ating mga nalalapit na training at sana makatapos at complete locking tayo sa susunod na race natin sa North. Alright.